alam na po ni Mayor Del Monte yan. At ang nasa likod po ng sa amin, demolish, District 6, eh walang iba, ang aming Congresswoman, Marivic Co. Pilar. Hindi po ako natatakot. Unang-una po, nung pumasok po ako sa kanilang mga kaso, may kaso na po sila, no? Hindi sila napagtanggol dahil may kaso na sila. At ako po, na 2023 lang, natuto at nabigyan ng karunungan ng Diyos sa pagbabasa ng isang titulo. Hindi, dito pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, gumalaw na po ang ating Panginoon Diyos. Hindi ko po sinasama ang Panginoon Diyos, pero dapat sa usabi nito, ayaw ko sana siyang isama. Pero dito kayo mabibigla. Since 2000 year, after ng COVID, eh wala pong alam sa pagbabasa ng isang titulo. Kahit bigyan mo ako, wala akong alam dyan. Nagising na lang ako, March 2023. Nung binasa ko isang titulo, ako mismo, nagulat. Ito po ay ito po yung kinagkwento ko sa inyo, ayon po sa binigay na karunungan sa akin. Kaya nung sila po, 2020, 2022, meron na po silang kaso. At nung pumasok po ako, 2023 lang. At doon, hinahabol ko, kaya tumagal pa sila ng 2025 at 2026, dahil tinatalaban ko na po ang maling desisyon ng korte. At doon po nakita ko isang illegal alien na may double identity in the name of Santiago Cruz Navarro na siya po ang nasa likod niya, sa bibig niya mismo nang galing, alam na raw, ayon sa kanya, alam na ni Del Monte ang ginagawa niya. At ang boss nila, si Pilar. None other than our Congresswoman, Marivic Co. Pilar. Kaya nagkakaroon po ng demolition sa amin, mismo ang barangay po namin ay hindi namin kakampi. Kaya nag-file po ako sa City Hall ng sinatawag nating separation of our community to become a barangay. Hanggang ngayon po, 9 na taon na yon. Hanggang ngayon, hindi po ma-implement kahit aprobado na. At sa mga dahilan ko kung bakit ito hinihiwalay ang aming community dahil dyan po sa mga land grabbing. Huwag na po natin ilagay yung mga iba pang dahilan, eh, saan man nakakita. Pupunta ka lang ng barangay, siguro barangay central, pwede nyo lakarin dito. Tama po ba? Sa amin po, kailangan nyo ng 200 piso para makapunta sa aming barangay. Ganun po kalayo yung barangay sa amin. Pero hanggang ngayon, 9 na taon na. Ha? At to be exact, ha? Nung tumakbo ng mayor, si Belmonte, ha? Joy Belmonte, nilakad ko na yan. Ang aming separation. Hanggang ngayon, mawawala na siya sa pagka-mayor, hindi pa rin na-aproban ang paghihiwalay namin sa aming community. Kung bakit mismong barangay hindi kami kakampi sa demolition dahil sila mismo ay kakampi ng mga demolition squad. In the name of alleged alien man, Santiago Cruz Navarro, also known as Salvador C. Navarro. Nasabi po yung dokumento niyan sa PSA na meron siyang 2 katauhan. Na hanggang ngayon, eh bakit pinapayagan pa ng ating korte? Meron po akong PSA record niyan na nagsasabi na si Mr. Santiago Navarro is also what we call Salvador Navarro. Bakit po ito kinakampihan ng ating korte? Hindi ba nakapagtataka? Kung walang blessing ng ating political leader dito sa Quezon City, eh siguradong bagsak na ito. Tama po ba, sir? Malinaw na malinaw po ito.
Dalawang pagkatao niya, ano? Santiago and Salvador. Oh. Kaya ako po, hindi ako magsasalita kung wala po akong hawak ng mga dokumento. Ito lamang po patunay na gustong isulong ng ating government, especially our legislative body, branch of our government, ang 100% na pag-aari ay ibigay sa mga alien. Oh. Talagang meron pong conspiracy ang nangyayari pong panganungkang ng lupa dito sa atin. Kaya napatunayan niyo naman po, walang legitimate na papel na de-demolish. Hindi naman po dapat gano'n, di ba? Kaya maganda po ang ginawa ng ating National President ng Citizens Crime Watch na buksan ang task force Bantay Lupa at ito na may naka-register na. Kaya ako po, magsasabi, hindi po natin kailangan gumastos ng malaki. Manapay magtulungan tayo, magkaisa upang puksain ang tinatawag na nangangangkang ng lupa or what we call land grabbing. Sir, nakaharap niyo na po ba yung sinasabi ninyong Salvador? Opo. Iisa lamang po yan. Siya po si Santiago. Madalas ko po siyang awayin. Eto po. Para patunay lamang po. Siya na rin nagsabi. Nagbabayad siya. Nagbabayad siya. Hindi ko na po palalakin kung sino yung binabayaran niya. Kasi isa lamang ang sinagot sa amin. Simple lang. Alam na po ni Mayor Del Monte yan. At ang nasa likod po ng sa amin demolish, District 6, walang iba, ang aming Congresswoman, Marivic Go Pilar. Hindi po ako natatakot dahil haharapin po kayo kahit saan po tayo magharapan. Sir, yung sinasabi pinag-uusapan natin dito, ito po may kinalaman sa OCT 227? Ang OCT 227, ito po dapat yung gamitin na mother title. Pero ito po yung pinaglalaban ninyo? Dapat ito paglalaban, yes. Ito lamang po ang nakaligtas. Paano ito? Ang sinabi nila, bakit hindi raw po ito nasunog? Sir, bukod doon sa 227, bali ilang hektarya yung sinasabi ang hektarya po hindi pinag-usapan. Ang titulo po ng OCT 227, Transfer Certificate Title of 10350, ito po ay buong province of Rizal, including Metro Manila o National Capital Region. Kaya nga po sa linggo, isang mother, dapat gamitin natin ay mother title. Di po ba? At ang purpose po namin, hindi para umangkin. The mission of our Task Force Bantay Lupa, ipamahagi ang lupa sa bawat mamamayan. Because we are just steward of that property. Ayon po yan sa ating Panginoon. Siya lamang po talaga ang tunay na may-ari ng lupa. Tayo ay katiwala lamang. Pero ang ginawa ng ating mga political leaders, katiwaldas. Di po ba? Napatunayan ko, sa dami po ng aming naging kaso, sa Pasay, sa Pasig, sa Marikina, Caloocan City, at ito lang po hindi nananalo sa Quezon City. Dahil ang kalaban ko po, buong Quezon City. Sa ngayon, sir, dito sa mga na-demolish, no? Dito sa mga na-demolish natin. So, ilang pamilya itong apektado ng demolition? More or less, nasa 30 houses to 40 houses na po ang nakuha niya. Using what we call prod titles. Especially ginagamit niya sa subdivision plan. The subdivision plan, pinanganak na yung subdivision plan, 1993 pala ito na-registered. 1960, sabi niya subdivision plan niya na survey. Samantalang yung kanyang subdivision plan na pangalan ay na-registered sa SEC sa October 1993. O, paano mo sasabihin na gagamitin mo to
Eh wala pa naman yung pangalan na yun. Hindi ba? This is very questionable. Kaya ako po'y lumalaban. Hindi po ako natatakot dahil I have a document. Ang dokumento ko po nanggaling din po sa LRA at Registry of Deeds. Kasama na po ang Department of Environmental and Natural Resources o what we call DENR. Na sila mismo nagsasabi, hindi naka-registered yung mga OCP na to at ang mga lugar na yon. Kaya, magtanong po kayo, hindi po tayo matatakot, nilabas ko na, kahit ayaw kong ilabas, na nasa likod po ng demolition sa Quezon City are the top political leaders of Quezon City. Sir, anong mga dokumento ang hawak ninyo regarding po doon sa sinasabi ninyo na pinaglalaban ninyo na OCT 227 na sumasakop po sa buong Rizal at dito sa pinaglalaban nyo sa mga? Dito po, ito ay Supreme Court decision. Pag August